Halos lahat Hakot Award siya. Hindi nga namin inaasahan na talaga siya yung first dropper pa namin ng Santa Ana eh. Yung mukha nito, hindi mo iisipin na magcha-champion kasi puno ng bulutong. Talagang matyaga lang yung partner ko, si Conrado. Talagang malakas yung tiwala niya sa mga ibon namin. Magandang araw mga kalapatids. Ako si Alvin Baybay ng Fairwells Loft dito sa Tagaytay City. Yun, siyempre bago natin simulan tong video to, yun sir, maraming salamat po sa pag-good luck na makapag-loft visit sa'yo. Yun sir, pwedeng may pasyal mo kami sa Flyers Loft mo. O, siyempre, tara, punta tayo. Yun, tara, samahan nyo kami. Let's go. Alright. Ganda ng location niya mga kalapatids. So, yung landing board niya, paano na, pababa. Flat na. Oo. Ito ating Flyers Loft. Anong section yan sir? Mix na eh. Pinaghalo na namin para dire-diretso na. North and south na pala to. South pa lang to. Wala pa tayo north. Kakatapos lang ng ating north na nung first overall champion nga tayo sa WPFCCL. Yun. Bali, late kayo sir mag-breed ng pang north? Sakto lang naman. Sakto lang. Pero yung breeding natin ngayon, since breeding season ng North, nakasala ngayon yung mga pang-norte natin. Sa madaling salita sir, January pala kayo nagpe-pairing ng mga pang-north. January. Oo. Medyo na late ng ngayon. Previously, December pa lang nagsasalang na ako eh. Para medyo magulang ang ibon pagdating ng norte. Medyo matibay pagdating sa smashan. Okay. Pero sir, yung nag-champion mo na ibon, anong month mo na breed yun? Hatch yun ng December 1 eh. Bali November ko na yung naisalang kasi hatch na kaagad siya ng December 1. Yung nag-champion natin. Tapos ngayon, na-late lang kayo ng breeding sir? Medyo na-late tayo ng breeding ngayon. Nakapagsalang tayo, January na. Oo, medyo na-busy kasi sa hanap buhay. Okay. Ang mahalaga nakapag-breed sir? Mahalaga nakapag-breed tayo. Ito mga kalapatids, mga ibon nyo. Bali, pang south pala to mga kalapatids. Lumilipad ngayon sa south, DDC at saka sa CFL. Dito naman sa kabila yung aking stock loft. Yun, tara, samahan nyo kami. Silipin natin yung kanyang mga stock na breeder. Tara, punta natin. Marami kayong breeder sir? Medyo sir, pero marami na rin na bawas dito. Okay ito mga kalapatids yung kanyang mga breeder oh. Bawas na dito yung sir, napili nyo na pang gagamitin na sa breeding. Diyan natin inuhugot lahat yung mga pang breed natin, mga materialis natin pang laban. Foundation line natin is RBA. Tapos in-infuse natin ngayon yung line ni Boss Aldi para mas maging maganda ang mixture. Pero sir, anong mga bloodline yung hawak mo dito sir? Ang normally Vandenbroek talaga. Vandenbroek yung umiikot na linyada dito sa ibon ko kasi most of the birds na mga nakuha ko rin kay RBA, mga Vandenbroek din yung pasok at saka Ulyuang. Pero ngayon nga nagpasok ako ng linyada ni Boss Aldi, mga Peter Biberman tsaka Victor Lim niya. Actually, linyada ni Boss Aldi yung anak nung ibon ni Boss Aldi yung nag-champion sa amin sa WPFCCL. Ibon ni Boss Aldi yun, anak ng ibon niya. Ayos oh. Pero sir, anong mga madalas manalo sa'yo dito na bloodline? RBA sir, kasi yun talaga yung foundation ko eh. Yun talaga yung pinagsimulan ko eh. Yan, congrats kay Sir Alvin. Pero ikaw wala sir, anong taon po nag-start sa pagkakalapati? Nag-start tayo way back noong bata pa tayo, na kagaya nga ng karamihan sa ating mga kalapatids. Mga bata pa tayo, binibilhan tayo ng kalapati ng mga parents natin, mga magulang natin. Ganun din sa akin. Maliit pa ako, 5 years old yata ako, binilhan ako ng kulay puting kalapati ng parents ko, ng nanay at tatay ko. So doon nagsimula yung pagkahilig ko sa pagkakalapati. And then 2009, bumalik ako sa pagkakalapati pero hindi na naman natuloy yung karera kasi ang layo ng loading sa amin. So napabayaan ulit ang mga ibon. 2016, yon.
bumalik tayo ng 2016 hanggang ngayon, dire-diretso na. Yun. Oo. Kamusta naman sir yung unang sabak nyo sa karera nung pagbabalik nyo sa pag-iibon? Pagbalik natin, 2017, naglaro tayo sa Cubcom. Nabiyayaan naman tayo ng Panginoon ng 8 overall champion, super set winner ng SBR. Zero clocking nga lang tayo ng Tacloban, pero nag 8 overall champion siya, super set. And at the same time, yung season din na yun, nag third lap champion naman tayo sa Allen Samar. Only 5 birds clocked during that race kasi super smash nun sa South. Pero again, salamat sa Diyos kasi nakapagpa-clock tayo, third placer ng Allen Samar. Yan, congrats kay Sir Alvin. Sir, pwedeng makita yung mga winner mo na ibon? Sige sir, pasyal tayo. Nandun sa kabilang section natin, nasa bahay. Okay, nakaboard pala sir yung mga breeders. Yes, sir, doon tayo nagbe-breed para mas matutukan natin. Oo nga naman. So yun, tara, samahan nyo kami. Let's go. Sir. Welcome naman kayo mga kalapatids dito sa ating breeding section. Dito tayo nagbe-breed ng ating mga panglaban, pang south, pang north, lahat ng panglaban natin dito natin ginagawa sa breeding section natin. Dito na sa bahay. Yan sir, pwedeng makita yung latest mong winner na ibon. Sir, sige. Ito sir, si Sela. Pangalan niya si Sela. Si Sela yung ating first overall champion sa WPFCCL. So, ito yung nabiyayaan tayo ng Panginoon. Tumakalapad dito. Ilang ibon yung naglaban-laban dito sir nung simula first lap derby? Nasa 1,000 plus sir. Nasa 1,800, parang ganun. Yan. Pero yun nga, yung partner ko, si Conrado, siyang talagang handler to. Shout out kay Conrado. Conrado Soria, partner. Sir, pwedeng malaman kung anong mga nahakot ng ibon na yan? Ang dami sir eh. First overall din siya ng re-entry ng 6 laps. Tapos multiple pulling winner, 1,000, 500, 100. Ang dami sir. Halos lahat ng hakot award siya. Ang dami. Pero sir, kamusta yan nung kinakarera nyo simula nung first lap derby? Ako sir, actually matindi yung pinagdaanan ng ibon na to. Kasi hindi pa nag-start ang derby. Yung mukha nito, hindi mo iisipin na magcha-champion kasi puno ng bulutong. Panay bulutong yung mata niya. Ano ka bulutong pala? Panay bulutong. Hindi mo iisipin na magcha-champion. Talagang matyaga lang yung partner ko, si Conrado. Talagang malakas yung tiwala niya sa mga ibon namin na kaya pa rin tumapos ng karera. Kaya tinagaan niya to para gumaling. Panay bulutong yan. Halos wala kang makita. Hindi mo makita yung mata kasi panay bulutong. And then, first lap ng derby pa lang, smash race na. Alam naman natin yung nitong nakaraan na North. Talagang sagana tayo sa smash race. So, smash talaga. First, second, third. Panay smash na. Pero, maganda yung binigay sa atin ng Panginoon. Although, pagdating ng third lap, zero clocking ang club. Zero clocking. Pero, 20 minutes late lang siya para mag-clock ng 700. Pero wala talaga tayong pa-clock sa buong club ng third lap. Pero pagdating ng fourth hanggang last lap, pabilis yung speed niya. Kaya nagulat kami talaga. Hindi nga namin inaasahan na talaga siya yung first dropper pa namin ng Santa Ana eh. Okay, so ba't ilan kinarga niyo sir nung last lap? Tatlo yung kinarga namin ng last lap. Pero siya yung daybird namin, and then yung pangalawang ibon namin is 700 plus, kinabukasan na dumating. Kapatid niya sa tatay. Okay, so Yung second daybird namin. yes, and congrats sa inyo sir. Ito yung ibon nila mga kalapatid so. Sa awa ng Diyos. Sir, ano po palang baseline nito? Ang baseline nito, sir, ang tatay niya, ibon niya ni Boss Aldi Garcia. Yun yung tatay niya. Ang nanay niya naman ay super set winner ko ng South sa PSU. Balikan yun. Vandenbroek Emil cross crack 52, inbreed crack 52 ni Henry naman. So yun yung magulang niya. Ayos to mga kalapatid so. Tapos sir, anong ginawa niyong preparation nung bago ikarga yun nung last lap? Normally sir, natural lang kasi tayo, hindi tayo maggamot eh. So kung binibigay lang talaga natin, pula-puti, hindi tayo maggamot. And syempre, victory. And talagang umaasa lang tayo sa may kapal. Talagang dasal lang. Hindi kasi ako naniniwala sa swerte. Hindi ako naniniwala sa luck.
Kasi naniniwala ako sa Panginoon na siya lang yung magbibigay sa atin ng panalo. Kaya yun, talagang prayer lang, dasal. Yun, congrats sa inyo, sir. Pero sir, gaano kayo kasaya nung dumating yan, nung galing last lap? Sobra sir, talunan niya. Maraming tropa na nag-abang, nakiabang sa amin dito sa tropang Upland. Talaga nung dumating siya, halos hindi na nga makakilot yung mga tropa kasi nagulat lahat. Pero napakasaya. O, naibigay ng Panginoon sa atin yung panalo. Ayos. Pang ilan, sir, sa clocking? Fifth siya sa clocking ng Santa Ana, pero sa Youngbird, fourth siya. Oo, Fourth ayos. siya sa Youngbird. Sa Invitational, fifth siya. Pero sa buong entry, fourth siya. Fourth place. Ayos. Ganun din sa concert, Gataran. Din siya, fifth din siya, fifth clocker din namin siya. Habang dumudulo, tumutulin habang lumalayo. Yun yung kagandahan sa kanya. Bakit, sir, ano naging speed niya nung last 2 laps na? 1,000 plus sir eh. Pareha, sir. Pareha sir, 1,000 plus. Kaya, ganda sir. Napabilib kami sa kanya. Yan si Sela. Okay. May istorya ba, sir, ba't Sela na ipangalan nyo? Oo sir, kasi sobrang blessed kami dahil nga ang dasal namin talaga ni Tasio, ni Conrado is manalo yung ibon. Kasi kailangan niya para sa pagpapagamot ng asawa niya. Dinadialysis kasi yung asawa niya. So, ang prayer namin talaga manalo. So, ang meaning kasi ng Sela is parang praise God. Praise the Lord. So, kaya pinangalanan ko siya ng Sela kasi nga talagang sobrang pasasalamat namin sa Panginoon. We really acknowledge God's presence and guidance sa Kanya. Kaya every time na makikita ko siya, Sela, praise God. Ayos. Congrats sa inyo, sir.